Mabuhay Philippines! Welcome sa aking YouTube channel. At ito na nga ang pinag-uusapang arrival outfit ni Atisa Manalo sa Vietnam. At ito na nga mga kamabuhay fans. Sinend off na ng Miss Universe organization ang ating pambato na si Atisa Manalo sa Vietnam. At laban na laban ang ating nyo, pero lungkot na lungkot ako dahil marami talagang mga nanlalait sa pa-outfit ni Atisa Manalo. At sinasabi, marami nga mga taga-Tsay-Tsay at mga taga-Indo na para lang daw, pangkatulong lang, natural lang daw baga ang outfit ni Atisa Manalo. Wala man lamang daw pasabog. Kaya nilait siya ng mga fans ng mga taga-Tsay-Tsay, ng mga taga-Milky Way. At ito na nga na si Atisa Manalo ay sinasabi na ito lang ba daw ang maximum niya na ibibigay sa kanyang mga pormahan, sa kanyang mga pa-outfit. At wala na daw bagang bago kay Atisa Manalo. Ngunit, syempre, nilalait siya, pero tingnan natin kung talagang saan ibubuga ang kanilang pambato. May ibubuga ba sa pa-outfit ni Atisa Manalo? At alam naman natin na talagang si Atisa Manalo ay Barbie ang dating na. Talaga namang may ibubuga ang ating nyo. At syempre, hindi may kaila na talagang pinaghandaan ni Atisa Manalo ang laban na to. At syempre ako ay tuwang-tuwa at naroon na siya sa Vietnam. Day 4 na niya ngayon. At syempre, ang mga taga-Latik ay talagang 2024 pageant. malaki nga ginawa kundi lagyan ng comment si Atisa Manalo. At syempre, naiinggit lang siguro ang mga taga-Tsay-Tsay at mga taga-Inju. Lalong-lalo na ang mga taga-Latik sa ating pambato dahil alam naman natin na Atisa Manalo is Atisa Manalo. At nitong ang mga nakaraang taon nung siya'y lumaban sa Miss International 2018 ay nasungkit lang naman niyang first runner-up. Kaya hindi ako magtataka na si Atisa Manalo ay makasungkit man lamang ng corona. 2024 Kung hindi man siya masungkit ang corona, ay maaari rin namang sa palagay ko ay mapasama man lamang siya sa top 3 or kasama siya sa last 2 standing ng Miss Cosmo International. At alam naman natin na ang mag-judge sa Miss Cosmo International ay si Madam Paula. Alam naman din natin na si Madam Paula ay isa sa mga talagang alamat ng Miss Universe organization, lalo na sa kapanahunan ni Donald Trump at ng IMG era. At syempre, inggit na inggit ang mga taga Milky Way at mga taga Latik, lalong-lalo na ang mga Latino dahil nga sa barbing ipinakikita ng ating pambato. At alam naman natin na si Atisa Manalo ay labang-laban sa Vietnam. Pinag-aralan at plakadong-plakado talaga ng ating nyo ang galawan. Siyempre sa una, hindi muna siya magpapasabog kasi pinag-aaralan niya ang kanyang galawan dito. Ngunit kinaiinggitan at binabash na ano daw baga, mayroon daw bagang ibubuga. Kasi parang pangkatulong lang daw ang suot-suot ni Atisa Manalo. At ito na daw ba talaga ang maximum outfit ni Atisa na talagang wala man lamang daw na iba, wala man lamang daw pasabog. Pero ganun at ganun pa man, humanda naman kayo mga taga-Tsay-Tsay at mga taga-Latik, lalo na ang mga taga-Inju na alam naman natin na labang-laban at talagang gustong-gusto nilang makuha rin ang corona. At hindi rin talaga nila tinatantanan
si Atisa Manalo ang ating pambato. At saka pati si Atisa Manalo, alam naman natin na talagang may ibubuga ito kasi nitong ang 2018, nasungkit lang naman niya ang first runner-up ng Miss International 2018. At isa sa mga nabalitaan ko na gumawa ng gown ni Atisa Manalo ay si Mac Tumang. At as expected, si Mac Tumang yung gumawa ng evening gown ni Catriona Gray, yung lava gown. At tingnan naman natin, alam naman natin na kapag si Mac Tumang, talagang kilalang kilala si Mac Tumang sa evening gown na maraming Swarovski crystal, may mga bato-bato. At talagang ako'y excited sa laban ni Atisa Manalo kasi talagang alam ko na siya'y mananalo. At ito nga mga kamabuhay fans na sinasabi na isa na rin daw sa mga napupuso ang kunin ng organizer ng pageant na ito ng Miss Cosmo International na mag-host sa final ng kanilang pageant ay si Steve Harvey. Alam naman natin na si Steve Harvey ay swerte sa mga Pinoy at dalawa lang na mga Pinay ang kinoronahan sa time ni Steve Harvey. Si Pia Wurtzbach noong 2015 at si Catriona Gray noong 2018. At ito nga yung talagang ating inaantay. At syempre, si Madam Paula, isa sa mga judge. Maraming ang nagsasabi na ano daw baga, si Madam Paula daw baga ay lilipat na talaga sa Miss Cosmo International. Ito na ba ang kukunin ng may-ari ng Miss Cosmo International para tumulong sa kanya upang mapalago at mapantayan ang Miss Universe. At marami rin namang nagsasabi na labang-laban ng Miss Cosmo International, gusto niyang mapantayan ang Miss Universe. At sa stage pa lamang, kitang-kita na ninyo ang labanan. At syempre, hindi rin naman papaawat si Uncle Nawal. Ano kaya at kung halimbawa si Atisa Manalo ang tatanghaling Miss Cosmo International 2024, masungkit din kaya ng ating pambato na sa Miss Grand International, lalo na halos magkasing panabay lamang ang dalawang pageant na ito na from Vietnam at from Thailand. At syempre, alam naman natin si Uncle Nawat, matalino rin naman siya. Hindi siya papayag na maungusan ang kanyang Miss Grand International pageant. Pero sa tingin ko, kung malalampasan niya at malalamangan ng Miss Cosmo International ang Miss Grand International, talagang siya ang susunod sa Miss Universe. Although, baguhan pa lang ang pageant na ito, pero wag naman silang kakampante dahil ang baguhan ang maliit ay nakakapuwing. Kaya nga, lagi nating tatandaan na kahit anong liit mo man, kapag pinagbubuti mo ang iyong gawain, malalampasan mo yung mga nauna sa iyo. Lalong-lalo na ang Miss Universe, lalo nang may issue ngayon sa kanila na sa kanilang organization na talagang tulad nito 130 candidates ang kanilang 2024 pageant. Pero ang Miss Cosmo International lang naman ay nasa I think 80 plus candidates ang makikipagbardagulan ngayong darating na Oktubre. At excited ako mga kamabuhay Philippines sa susuotin ni Atisa Manalo na evening gown at lalong-lalong higit ay ang kanyang pasarela na talagang inaabangan ng mga Pinoy fans, lalong-lalo na ngayong darating na competition. Nitong ang nakaraang araw, kasi day 4 na ngayon ay nagkaroon ng sashing ceremony at doon nga ay suot-suot ni Atisa Manalo ang isa sa mga gown niya. Medyo natatapakan na lang yung gown na sobrang haba, pero talagang kitang-kita at lutang na lutang nung nag-introduce si Atisa Manalo sa kanyang sarili nung sashing ceremony. At syempre binigay na, may hawig sa Miss Universe sa IMG era ang kanilang sash. At syempre, alam naman natin na
ang sponsor ng kanilang shoes ay si Jojo Bragais. Talagang lutang na lutang at kilala ng kilala na mga Pinoy, lalong-lalo na sa kay Jojo Bragais. At nito nga na nakaraan ay nabalitaan din na ang Miss Universe naman ang magpapalit na ng bagong 2024 corona pageant. at isa sa mga napupuso ang gagawa ng bagong corona ng Miss Universe ay ang jeweler crown na yung gumagawa ng mga crown ng Miss Universe Philippines. Kaya naman talagang proud na proud akong maging Pinoy. At sana sa ngayong darating na kompetisyon, si Atisa na ba talaga ang mag-uuwi ng first ever crown ng Miss Cosmo International at siya ang mapapalagay sa history ng Miss Cosmo International na kauna-unahang Pilipinang nanalo at kinoronahan ng Miss Cosmo International 2024 pageant po. So yun lang mga guys, ang topic natin ngayon at kung hindi ka pa nagsasubscribe ay huwag kakalimutang i-click ang subscribe button upang lagi kang updated sa aking mga ganap at hanas sa larangan ng pageantry. So hanggang sa muli, huwag mo rin kakalimutang mag-comment at likes. Hanggang sa muli, paalam!